Hi mga dog lovers and Siberian Husky enthusiasts. Here we are again and welcome to our episode 3. Ang episode natin ngayon ay tungkol sa living with Siberian Huskies. I-discuss natin ang pag-aalaga sa kanila simula newborn, puppies, adult, and seniors. So, ang kasama natin ngayon and ang guest speaker natin ay si Dr. Alan Ong. Siya ay isa sa mga naunang nagsa-Siberian Husky dito sa Philippines. Ngayon, nasa 25 years na siya sa breed na Siberians as a breeder and exhibitor. And siya ay isang Siberian Husky specialist din. Noong 1999, nag-start siya ng Siberian Huskies under the kennel name Arctic Siberians. And noong 1999 din siya nag-start na mag-show ng Siberian Husky dito sa Philippines. Ang first import niya na nakinuha nung the same year ay galing sa Carnavanda Kennel sa Amerika. So, hi Doc, good day. Hello, good afternoon. Ang pag-uusapan natin is yung living with Siberian Huskies. So, pag-usapan natin from newborn, puppies, adult, and seniors. So, start po tayo sa newborns. Para sa newborns, ano po yung importanteng mga bagay na kailangan nila gawin pagkaanak nung dam sa mga puppies? So, I assume meron silang female niyan. Kaya manganganak yung female nila. Tapos magkakaroon sila ng puppies kasi wala namang breeder na magbebenta ng newborn na Siberian Husky. So, kung whelping ang consideration nila, so dapat meron nga silang dam na nabuntis, and usually it takes around 60 to 63 days bago manganak yung dam. Now, dapat prepared ka kasi usually yung mga aso nanganganak yan na madaling araw eh. So, dapat prepared ka tapos naka-count mo yung mga number of days para hindi under or over kasi pag preterm or postterm may mga consequences na katumbas yun. So, dapat prepared ka sa whelping area, dapat prepared ka sa mga blankets, no? So, dapat minomonitor mo na yung female, dapat sa isang room lang siya na hindi yung nasa kulungan kasi pag nasa kulungan baka malaglag yung tuta pag nanganak, no? So dapat prepared sila, tsaka dapat mag-research din sila kung anong mga dapat, no? Prepared din sila, dapat meron silang gatas na ready in case walang gatas yung nanay. Titingnan din nila kung merong tinatawag namin dystocia or sobrang difficulty of labor, no? So kung makikita niyang hirap yung aso na mga anak, kailangan may contact sila na vet. Better kung diretso na nila sa vet. So, pwede rin kung malakas loob nila, they can whelp the dog themselves. So, pag lumabas yung newborn, ang importante nun, kailangan i-clear mo yung airway. No? So, nakapikit pa yun, tapos naka-attach yun sa placenta. So, talagang pwedeng malunod pag hindi mo naasikaso agad. So, dapat i-shake mo, i-stimulate mo hanggang sa mag-cry. Ready ka rin dapat na may drop light, yung ilaw, or incubator para make sure na ma-control mo yung temperature ng puppy. It's basically parang human baby rin. It's nasa nursery inaalagaan. So, with newborn, kailangan sterile lahat ng gamit para walang infection. Make sure na timely yung pagbigay ng nutrition. Tapos make sure the dam and the babies or the puppies are well cared for. So, Doc, with Siberian Huskies, complicated ba sila manganak or complicated ba sila sa pag-alaga ng mga newborns sila? So far, Siberian Huskies are one of the primitive breeds eh. So they can whelp their own eh. Pero of course, you have to expect the worst para ready ka at hindi na surprise. Pero during my time na nag-whelp ako ng mga litters, so far, okay naman sila lahat. I had only one cesarean section in my entire breeding career.
Yun nga po, Doc. Lately kasi, naririnig ko sa mga ibang breeders and exhibitors, lately puro CS ang Siberian Huskies. So, maybe, I don't know. Pero so far sa experience ko, wala naman masyado. Pero if that's the case, sometimes meron yung mga very nag-anticipate na mga owner, excited first litter, dinadala agad sa vet. So, pagdating sa vet, parang medyo iisipin ng vet, para wala ng problema, is-CS na, gano'n. Or sometimes, iintayin din nila, pero since iba yung environment ng Siberian Husky, parang ayaw nila mga anak doon, nagsa-CS tuloy. So basically, gano'n naman yung mga problems. Pero usually, primitive dogs, hindi masyado na si CS dapat yan. Okay. So, Doc, punta tayo sa 1-month-old hanggang 3 to 3 months old. Okay. Ano yung kailangan nila i-observe and kailangan nutrition na ibigay pagdating that age? So, by the time na nag 3.5 weeks na yung puppy, dilat na yan by that time, tsaka medyo naglalaro, no? Nakakatayo na, tapos may small walks na yan, kailangan start mo na siya ng solid food. Okay. Kasi kailangan nila, hindi na magiging adequate yung milk alone. So, kailangan may solid food ka na, like it's either you give high protein like ground beef or premium dog food na binasa. Then at the same time, bibigyan mo pa rin siya ng milk. And frequency ng feeding would be mas frequent compared sa mga adults na. So I give 3 times a day na feeding, like dog food sa morning, dog food sa hapon, or ground beef sa morning, ground beef sa hapon, and then during lunchtime I give yung milk niya. So and then you weigh daily para makita mo kung nagpo-progress or hindi. And also make sure na clean yung space palagi, kasi for example, umapa ka sa labas, umuulan, pwedeng may dala-dala kang parvovirus. Pagpasok mo sa loob, matatransmit mo yun sa mga puppies, and then you will lose the whole litter. So, Doc, with Siberian Huskies, di ba, they are primitive and talagang from the snow sila. Yes. Katulad ng napapanood natin sa mga movies, by that age ba, Doc, pwede sila bigyan ng mga raw? Yes, as long as the source ng raw is clean, pwede mo naman sila bigyan ng raw. They can tolerate it, at saka maganda rin sa kanila for better bone development. Doc, what age ka nag-start mag-train sa house and for show ng mga puppies sa Siberian Husky? Okay. Ako, for me, kasi I believe yung training is started from as soon as nag-open yung eyes ng puppy. Oh, okay. So, as soon as nag-open yung eyes ng puppy, meron niyang nade-discern na mga visual stimulus. So, I start training, make sure na nasa-socialize siya, marami siya nakikita, hindi siya natatakot. And then, as we go along, nag-add ako bits and pieces ng mga stimuli para mas ma-enganyo siya sa mga nakikita, mas maging mas malaro, mas maging confident, mas maging masaya, no, as a puppy. So, after that, tuloy-tuloy, bibigyan ko na ng mga reward like food kung may ginawa niya yung gusto ko. So, medyo headstrong kasi yung Siberian Husky, meaning matigas ulo. Yeah. And then, you have to spend time talaga para makuha mo yung loob, at saka pag ganon, mas susunod siya sa'yo. But kasi diba, Doc, syempre by that age, talagang makukulit sila, ganyan. Ano yung kailangan malaman ng mga new owners ng Siberians pagkukuha sila ng puppy at that age, Okay. mga 3 months, ganyan? So, ang importante kasi is alam nila yung breed first. Ano ba yung characteristic na to? Ano bang ugali nito? In general, kasi individually meron din silang sarili-sariling characteristics. So, in general, meron silang parang common na like, pag tinawag mo, hindi lumalapit, di ba? Lalo pang lalayo. Yes. Gustong-gusto nila talaga mag-run around, mag-roam, mag-explore. Ugali nila yon. Tapos, very fond din sila of communication, like mag-howl sila, gano'n. That's their form of communication. And then, pag hindi sila tamad na aso
So, ibig sabihin nun, kailangan continuously stimulate mo yung brain, may ginagawa sila. So, lots of toys, yung para mas mura, ang ginagawa mga empty water bottles lang para sila. Gustong-gusto nila yung mga tunog-tunog na gano'n. So, basically, spend time dapat talaga sa Siberian Husky para hindi siya maging wild and uncontrollable pag lumaki. You start as early as a puppy para ma-enjoy mo yung full potential ng aso kasi they are very great companions din. At saka makengkoy, patatawanin ka, no? So nakakatuwa ang Siberian Husky. But you have to do your research. So, Doc, yung sinasabi mo na is socialize, yung iba kasi puppy pa lang nilalabas na sa mga park, sa mga meetups. Is it advisable sa Siberian Huskies na at that age ilalabas mo, and ano yung for the breed, ano yung diseases na makuha or ma-acquire nila? Through my experience before with my litters, may namatay ako with parvovirus dahil dinala ko lang sa park or dinala ko sa area lang ng mga may nagwo-walk, no? So, as much as possible, gusto ko mga 6 months na bago ko nilalabas. Pero, that doesn't mean na they're not being socialized. Kasi when I have visitors, I ask them to rub alcohol or clean themselves, pati yung footwear nila disinfected bago nila mag-play sa puppies para hindi nga mahawa or magkaroon ng disease yung puppies. Sometimes I bring them to the clinic also para makita yung mga patients ko para different environment naman, no? So that's how I socialize them. Pero yun nga, very common is leptospirosis, distemper, parvovirus. Yun yung mga 3 deadly diseases na talagang pag nagkaroon ka niyan, madidepress ka at maaawa ka sobra sa aso. So, kailangan talaga iwasan yun. Make sure vaccinate your puppy on the right time. Trust your vet. No, if you don't trust your vet, you can ask another vet and compare notes. Bali, Doc, na from 6 months to a year, we still consider them as not adult. Okay. Yeah, parang Puppy lang. adolescent, puppy. Yun. Ano yung changes ng from 3 months, then naging 6 months, yung gap ng 6 months to a year old? Okay. So, yun yung magiging problem actually kung sa mga people na nagsa-Siberian Husky is parang impatient, gusto cute palagi yung aso nila, no? By the time na nag 3 months yan, pwedeng cute pa rin yan. Pero once na nag-reach siya ng 5, 6, 7 onwards, magmumukhang askal siya. So parang gusto mong sumpain, gusto mo, bakit ito? Siguro mixed breed na bili ko, mga ganun, ano? So, you have to wait kasi those breeds, yung mga ganitong breeds, talaga nag-awkward stage sila. They will look leggy. So parang sa tao nagiging teenager. Yeah. And then after 1 year, magsa-settle in ulit. Magbabulk ulit yan, magiging tama. And then they will go back to ano itsura nila ng 2 months. So if they look very pleasant or very nice sa 2 months, by the time na 1.5 year, they start to become like that again. So, dapat talaga sa nagsa-Siberian Husky, patience at saka research. At saka dapat yung attitude mo swak dun sa breed. Yes. Yung pagiging patient, Doc, di ba? Siyempre, hindi na, sa Siberians, alam natin, Siberians is parang slow maturing breed. And hindi lahat na magmamature by 1 or 2. Di ba, minsan may mga nagmamature by More 4 pa, yes. or Depende 5. sa lines. Yeah. So, sa expertise mo po, Doc, sa taga ng breeding, pagiging breeder, ano yung mas ma-recommend mo sa mga viewers natin na paano sila pumili ng lineage or paano sila pumili ng kung saan sila kukuha ng Siberian? Right now, ang dami ng source ng internet, no? So, marami ka na makikita sa mga internet kung anong mga itsura ng mga breeders or yung mga line ng breeders here and abroad. So, more or less, mayroon ka ng idea
kung ano magiging itsura ng aso. And you go with yung feeling mong gusto mo. So, some people, like myself, ayoko nang masyadong nag-awkward na matagal. Kasi, for example, nag-show tayo, tapos nag-awkward ng matagal, hintayin mo mag-mature yan. Pag nag-mature, tapos medyo hindi maganda yung outcome, sayang yung effort mo na binigay. Ayoko rin naman yung sobrang early nagmamature. Kasi, pag nag-early mature, pwede mo na i-show agad. Pagdating mo naman ng mga 1.5 year na, hindi mo na ma-show, parang Labrador na tumakbo, no? So, something in between, at saka kung bonus na talaga, kung meron mga linya kasi na pagka-puppy pa lang, continuous hanggang sa pag-adult, maganda yung pag-development. Kung may ganon, swerte na yun. I would go for that. Pero yun nga, mahirap maghanap. So, sometimes isa-sacrifice mo yun kung talagang gusto mo mag-develop yung breed na maayos and close to that standard. So, Doc, parang it takes years talaga na kailangan mong pag-aralan yun. Correct. Research, question, go with breeders na kampante ka, hindi yung porke na nanalo sa show yun yun na yung gusto mo. Posibleng hindi okay yun sa taste mo, eventually magsisisi ka, parang mauumay, maiinis ka. So, dapat kailangan, pag-aralan mo mabuti bago ka kumuha talaga. So, Doc, balik po tayo doon sa 6 months to 1 year. Nasabi mo nung sa 3 months is, nung 1 month to 3 months old, ganito yung diet nila. So, pagdating ng 6 months to a year old, nagbabago ka ba ng diet and how frequent sila kumakain? Okay. So, nagiging less frequent na yan. Ano? Kasi at that stage also, ayaw kumain ng mga yan. Kaya, lalo sila na nagmumukhang askal. No? So, kung ganyan na nangyari, hayaan mo lang sila. Kasi, just like teenager na humans, hindi mo pwedeng puwersahin na, kain ka, gano'n. No, hindi pwede. Hayaan mo lang sila. As long as umiinom mo ng tubig, hindi nagkakasakit, active, tingnan mo lang silang gano'n. Then eventually, they will come back din sa appetite nila pag near na sila ng 1-year-old. No? So, basically gano'n. Tapos yung with regards naman sa diet, may mga formula tayo na good for 6 months and up na mga dog food, yun, bigyan mo ng premium dog food. And if you want, kung para make sure mahabo lang na hindi sila masyadong super papayat at saka ma-retain din pa rin yung musculature, mag-add ka ng mga ground beef and real meat or chicken. Then, Doc, by this age, nag-start na yung shedding. Yes. So, sa house nyo, how do you cope up with the shedding pag sa ganitong age ng Siberian? Pwede ka na gumawa ng unan pag sobrang dami. Yeah. Pero ang ginagawa ko para maging contained yung shedding nila, once na nakita ko nagsa-start mag-shed siya, bathing yan every other day. Parang hanggang sa maubos yung undercoat nila. Para mabilis din tutubo. Yun. Is it advisable to brush them every day? Yes, kung nagsished, yes. Kasi makati yan eh. So, magsa-scratch yan, baka masugatan yung skin nila. So, you keep on brushing para may nakukuha kang undercoat. Anyway, those undercoat are dead na eh. So, you have to remove talaga. Nag-accumulate pa yung dust doon. So, you have to remove. Mapunta tayo sa adult stage, 1 year to 7 years. Ano yung pagbabago sa ugali ng Siberians at that age? Okay. So, usually, pag mga 1 year, 2 years, 3 years, mas nasa prime sila. Parang nagiging malaro sila, pero compared yung sa 6 to 9 months, mas malaro pa rin yung 6 to 9 months, tsaka nagsisira ng gamit, gano'n. Pag mga 1 year na, hindi na masyado nagsisira ng gamit, pero malaro pa rin. So, pag gano'n, continuously stimulate din sila, tapos at the same time, i-walk mo sa labas, pwede na eh, kasi naka-vaccinate na yan eh. So, mas makaka-explore na siya sa labas, mas pwede mo na isama sa mga trips mo. So that's the way how to socialize them. And with regards to nutrition naman, bigyan mo na sila ng premium na dog food na medyo lesser konti sa protein. This time, parang mas mild na yung kanilang attitude eh. So there will come a time na
after nila mag-play, biglang magla-lie down lang sa foot ng sa beside you. Tapos at the same time, maglalamig, magpapa-belly rub, no? Pero nandoon pa rin yung ugali na kahit tawagin mo, mamaos ka na, hindi pa rin bumabalik papunta sa'yo yung sabi. Pero yun nga, people likes cats, di ba? Yes. Some people like cats. So basically, parang ganun din yung attitude. With the training, Doc, mas lesser training na at this age. You can do treadmill or training, walking them out. So actually, parang mas tinataasan ko pa nga yung workload nila pag around up to 4 years eh. Pero after 4 years, binabawasan ko na kasi syempre nag-age na rin sila eh. So yung tama lang for maintenance. Pero 1 to 4 years, yan yung peak nila eh. So talagang kailangan i-bomba mo kung gusto mo i-show, no? Then, Doc, pagkatungtong nila ng senior age, like 8 years and above, eto maraming nag-ask, until what age naglalas ang Siberian Huskies? They can last up to 15, 16 years eh, no? Unless na mag-develop sila ng mga hereditary disease like cancer, which is very common din sa Siberian Husky. Hip dysplasia, not so much, pero more, so far yung sa akin, mga cancer yung naging problem eh. So, yun. Just make sure kung nag-go through ka naman sa Siberian Husky mo daily, malalaman mo kung may diferensya. Medyo kumakapal yung lymph nodes, tapos medyo may makakapakang mga matitigas na areas, no? So pag ganun, bring to the vet and have blood tested na. May special care ba na ginagawa para sa mga senior Siberians? Make sure na hindi injured yung legs nila or hips. So, no active jumping masyado, no? So, para ma-maintain mong okay lang yung daily living nung Siberian Husky para wala siyang injury. Kasi once na nag-injure yan, ang hirap-hirap. Maawa ka pag nag-move siya, no? So, make sure no jumping na unnecessarily. Then sa diet, Doc, mas lesser protein pa rin. Yes, lesser protein na. And then, nire-reduce ko na rin yung volume ng food para make sure na hindi sila maging overweight. May supplements ka pong binibigay para sa mga seniors? Hindi naman ako nagbibigay ng calcium, pero I choose a premium dog food talaga na maganda yung components. At saka hindi yung byproduct meal lang yung first ingredient. It has to be real meat. So, talagang nasa diet nila. Yeah. And then sometimes supplement mo na lang siya ng mga treats na mga real meat. No? With the senior Siberians mo po, Doc, pinapakawalan mo ba sila inside the house? Yes. The seniors kasi mas mild-mannered na talaga yan eh. So, they will just stay in one place, tas tatayo, tas lakad. So, pwede nang nakawala sila, hindi na maninira. Yeah. Then it's better for them kasi din, di ba, Doc, to spend time more with the owner. Oo, at saka konting lakad-lakad para ma-exercise kaysa nakakulong, no? They also need some exercise din, parang minimal lang. Para Yes, minimal. Yung parang lalakad-lakad lang sa area mo, no? So, basically, mild-mannered na talaga sila pag adult. So, pwede na talaga nakawala. Wala ka nang iintindihan na baka may masira ganito, may masira ganito. Unless siguro may nakitang pusa, no? I-attack na naman nila. Kasi, I don't know, sobrang gusto magpatay ng pusa ang mga Siberian. I don't know why. So, Doc, that's the end of our interview, and thank you for your opinions and expertise and for sharing your experiences with the Siberian Huskies. And do you have any advice or recommendations para sa mga viewers natin? Well, for those who want to go to Siberian Husky and start the breed, syempre, you have to have the objective to better the breed since you're going there na rin, ano?
Pero if you just want pet Siberian, pwede rin naman. Pero for those who want to improve the breed here, you have to do your research. You have to do a lot of interviewing with regards to the breeders. You have to do your homework. You have to inspect also the funds that you have if you're going to push with that endeavor. And important is you have to have the passion to do it. You have to love what you do in order maging successful ka doon. So that's it. Good luck sa mga gustong go into Siberian Husky breed.